Good morning sa lahat. Mabilis ang basa ng ating libro guys. Magandang balita, Biblia. 26 January 2025. Magkakamali na naman sana ako ng sabi sa taon eh. Nandito na tayo sa aklat ng ang ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo. Bilisan natin guys para matapos agad natin yung Biblia. Sabi ko kunting tiis na lang talaga. Hindi pa talaga matapos-tapos oh. Pakisabayan ako ng basa ng pari-pareho tayo dito matuto sa salita ng Diyos at sa history na rin ni Jesus. Ang ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo, panimula. Ang ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo ay payo sa isang nakababatang kamanggagawa. Katatagan ang pangunahing paksa nito. Pinapayuhan ni Pablo si Timoteo at pinapalakas ang loob nito upang magpatuloy sa matapat na pagsaksi para kay Hesukristo at matatag na panghawakan ang turo ng banal na kasulatan. Ipinapayo rin niyang gampanan ni Timoteo ang kanyang tungkulin bilang guro at tagapagpahayag ng magandang balita at gawin ang lahat ng ito sa kabila ng kahirapan at mga pagsalungat sa kanya ng mga tao. May babala rin siya kay Timoteo tungkol sa mga walang kabuluhang pakikipagtalo na walang ibubungang mabuti sa halip ay nagpapahamak. Sa lahat ng mga ito, si Timoteo ay pinapaalalahanan ni Pablo na siya man ay dapat maging magandang halimbawa sa pananampalataya, pag-ibig at pagtitiis maging sa gitna ng paghihirap. Sa sulat na ito, si Pablo ay nagpapahiwatig na rin na siya maaaring malapit ng mamatay dahil sa kanyang pananampalataya kay Kristo. Gayunpaman, naniniwala siyang may gantimpalang nakalaan para sa kanya, chapter 4 verse 6 to verse 8. Kaya naman, ipinapaalala niya kay Timoteo ang tunay na kahulugan ng kanilang mensahe. Kung tayo namatay na kasama ni Hesukristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Kung tayo nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Chapter 2 verse 11 to verse 12a. Nilalaman. Panimula chapter 1 verse 1 to verse 2. Papuri at pangaral. Chapter 1 verse 3 to chapter 2 verse 13. Payo at babala, chapter 2 verse 14 to chapter 4 verse 5. Ang sariling katayuan ni Pablo, chapter 4 verse 6 to verse 18. Pagwawakas, chapter 4 verse 19 to 22. I think guys hanggang chapter 4 na naman ito. Kung ano yung nilalaman yun din ang ano. So ibig sabihin matatapos natin ito. Bawat araw yata isang aklat ang nagababasa natin. Timoteo chapter 1 verse 1, mula kay Pablo na apostol ni Kristo Jesus ayon sa kalooban ng Diyos upang ipangaral ang tungkol sa buhay na ipinangakong makakamtan natin sa pamamagitan ng pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Verse 2, kay Timoteo na minamahal kong anak, sumaiyo nawa ang pagpapala, habag at kapayapaang mula sa Diyos Ama at kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Pasasalamat at paalala. Verse 3, tuwing inaalala kita sa aking panalangin araw at gabi, nagpapasalamat ako sa Diyos na aking pinaglilingkuran ng tapat gaya ng ginawa ng aking mga ninuno. Verse 4, sabik na akong makita ka at upang malubos ang aking kagalakan lalo na kapag naaalala ko ang inyong pagluha. Verse 5, hindi ko nalilimutan ang tapat mong pananampalataya na unang tinaglay ng iyong lolang si Loida at ng iyong inang si Eunice. Natitiyak kong nasa iyo ang pananampalatayang ito. Verse 6, dahil dito, ipinapaalala ko sa iyo na gamitin mong mabuti ang kaloob na ibinigay sa iyo ng Diyos nang ipatong ko sa iyo ang aking mga kamay. Verse 7, sapagkat ang espiritong ibinigay sa atin ng Diyos ay hindi espiritu ng kahinaan ng loob, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at pagpipigil sa sarili. Verse 8, kaya huwag kang mahihiyang magpatotoo tungkol sa ating Panginoon at huwag mo rin akong ikakahiya na isang bilanggo alang-alang sa Kanya. Sa halip, makihati ka sa pagtitiis para sa magandang balita. Umasa ka sa kapangyarihan ng Diyos. Verse 9,
na nagligtas at tumawag sa atin para sa isang banal na gawain. Ginawa niya ito hindi dahil sa anumang nagawa natin kundi ayon sa kanyang layunin at kagandahang loob. Sa simula pa ito ay ibinigay na niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Verse 10. Ngunit ito'y nahayag na ngayon nang dumating sa Kristo Jesus na ating tagapagligtas, winakasan niya ang kapangyarihan ng kamatayan at inihayag ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng magandang balita. Verse 11, dahil sa magandang balitang ito, ako'y ginawang mangangaral, apostol at guro. Verse 12, at iyan ang dahilan kaya ako nagdurusa ng ganito, ngunit hindi ako nahihiya sapagkat lubos kong kilala ang aking sinasampalatayanan at natitiyak kong may ingatan niya hanggang sa wakas ang ipinagkatiwala ko sa kanya. Verse 13, gawin mong batayan ang mabubuting aral na itinuro ko sa iyo at manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Verse 14, sa tulong ng Espiritu Santo na nananatili sa atin, ingatan mo ang lahat ng magagandang bagay na ipinagkatiwala sa iyo. Verse 15, alam mong ako'y iniwan ng lahat ng kapatid natin sa Asya, pati na nina Figilo at Hermogenes. Verse 16, pagpalain nawa ng Diyos ang sambahayan ni Onesiporo, sapagkat sa maraming pagkakataon ako'y kanyang inaliw at hindi niya ako ikinahiya kahit ako'y isang bilanggo. Verse 17, sa katunayan, pagdating niya sa Roma, pilit niya akong hinanap hanggang sa ako'y kanyang matagpuan. Ikalawang Timoteo chapter 1 verse 18. Kahabagan nawa siya ng Panginoon sa araw na iyon, alam mo naman kung paano niya ako pinaglingkuran sa Efeso. Ang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 1, kaya nga anak ko, magpakatatag ka sa tulong ni Kristo Jesus. Verse 2, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ituro mo rin sa mga taong mapagkakatiwalaan at may kakayahang magturo naman sa iba. Verse 3, makibahagi ka sa hirap tulad ng isang mabuting kawal ni Kristo Jesus. Verse 4, ang isang kawal ay hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Sa halip, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinono. Verse 12, ang isang manlalaro ay hindi maaaring manalo kung hindi sumusunod sa mga alituntunin ng laro. Verse 6, ang magsasakang nagtatrabahong mabuti ang siyang dapat mo nang makinabang sa bunga ng kanyang pinaghirapan. Verse 7, isipin mong mabuti ang sinasabi ko sa iyo at ipapaunawa sa iyo ng Panginoon ang lahat ng ito. Verse 8, alalahanin mo si Hesukristo ang muling binuhay nagmula sa angkan. Yung verse 8 guys, alalahanin mo si Hesukristo ang muling binuhay at nagmula sa angkan ni David. Ito ang magandang balita, ipinapangaral ko. Verse 9, at siya rin dahilan ng aking pagdurusa at pagkabilang ko na parang isang kriminal. Subalit hindi kailanman maibibilanggo ang salita ng Diyos. Verse 10, pinapagtiisan. Dahan-dahanin niyo pagsalita guys para mabigkas niyo mabuti. Verse 10, pinapagtiisan ko ang lahat ng bagay alang-alang sa mga hinirang ng Diyos upang magkaroon sila ng kaligtasan at walang hanggang buhay na mula kay Kristo Jesus. Verse 11, totoo ang kasabihang ito, kung tayo'y namatay na kasama ni Hesukristo, mabubuhay din tayong kasama niya. Verse 12, kung tayo nagtitiis ng hirap sa mundong ito, maghahari din tayong kapiling niya. Kapag siya ating ikinahiya, ikakahiya rin niya tayo. Verse 13, kung tayo man ay hindi tapat,
Siya ay nananatiling tapat pa rin sapagkat hindi niya maaring itakwil ang kanyang sarili. Tapat na lingkod ni Kristo. Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 14, ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito at pagbilinan mo sila sa pangalan ng Diyos na iwasan nila ang mga debating walang kabuluhan at walang ibinubungang mabuti. Sa halip ito'y nagpapahamak lamang sa mga nakikinig. Verse 50, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Paningin ng Diyos. Verse 15 guys, sikapin mong maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos, isang manggagawang walang dapat ikahiya at tapat na nagtuturo ng katotohanan. Verse 16, iwasan mo ang mga usapang malalaswa at walang kabuluhan sapagkat ang mga iyan ang nagiging dahilan ng pagtalikod ng mga tao sa Diyos. Verse 17, ang mga katuruan nila ay parang kanser na kumakalat sa katawan. Kabilang sa mga taong ito ay sina Himeneo at Filito. Verse 18, lumihis sila sa katotohanan at ginugulo nila ang pananampalataya ng iba sa pamamagitan ng pagtuturo na ang muling pagkabuhay ay naganap na. Ngunit matibay ang pondasyong itinatag ng Diyos at do'y nakatatak na nakikilala ng Panginoon kung sino-sino ang tunay na Kanya. At ang bawat nagsasabing siya ay sa Panginoon ay dapat lumayo sa kasamaan. Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 20. Sa isang malaking bahay ay may iba't ibang uri ng kasangkapan, mayari sa ginto o pilak at mayroon na mangyari sa kahoy o putik. May ginagamit para sa mga tanging okasyon at mayroon namang pang-araw-araw. Verse 21, ang sinumang lumalayo sa kasamaan ay katulad ng sisidlang natatangi, malinis at karapat-dapat gamitin ng may-ari para sa lahat ng mabubuting gawain. Verse 22, kaya nga, bilang isang kabataan, iwasan mo ang masasamang pagnanasa, subalit pagsikapan mong maging matuwid, tapat, mapagmahal at mapayapa kasama ng mga taong may pusong malinis at tumatawag sa Panginoon. Verse 23, iwasan mo ang mga walang kabuluhang pakikipagdebate sapagkat alam mo namang nauwi lamang iyan sa mga pag-aaway. Verse 24, ang lingkod ng Diyos ay hindi dapat makipag-away, sa halip ay dapat siyang magiging mabuti sa pakikitungo sa lahat, pakikitungo sa lahat, mahusay, magturo at matyaga. Verse 25, mahinahon niyang itinutuwid ang mga sumasalungat sa kanya. Baka sakaling marapati ng Diyos na sila'y magsisit tumalikod sa kanilang mga kasalanan upang makilala nila ang katotohanan. Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 26, sa gayon maliliwanagan ang kanilang isip at makakawala sila sa bitag ng dyablo, sa bitag ng dyablo na bumihag at tumalipin sa kanila. Ang mga huling araw. Ikalawang Timoteo chapter 3 verse 1, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay magkakaroon ng mga kahirapan. Verse 2, ang mga tao ay magiging makasarili, sakim sa salapi, palalo, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Verse 3, sila ay magiging malupit, walang habag, mapanirang puri, marahas, mapusok at namumuhi sa mabuti. Verse 4, sila ay magiging mga taksil, pabaya, mayabang, mahilig sa kalayawan at walang pag-ibig sa Diyos. Verse 5, sila ay magkukunwaring makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Verse 6, may ilan sa kanila na gagamit ng panlilinlang upang makapasok sa bahay ng mga babaeng walang pagpipigil sa sarili. Ang mga babaeng ito'y alipin ng kanilang mga kasalanan at ng sari-saring pagnanasa. Verse 7, lahat
Lahat na ay gustong matutuhan ng mga babaeng ito, ngunit kailanman di sila nakakaunawa. Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 8. At tulad ni na James at Jambres na sumasalungat kay Moises, sila ay sumasalungat din sa katotohanan. Wala silang iniisip sa kabutihan at hindi tunay ang kanilang pananampalataya. Verse 9. Ngunit hindi magpapatuloy ang kanilang kasamaan sapagkat makikita ng lahat ng kanilang kahangalan gaya ng nangyari kina James at Jambres. Ang huling tagubilin. Ikalawang Timoteo chapter 3 verse 10. Ngunit sinunod mo ang aking itinuro sa iyo, ang aking ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya, pagtitiyaga, pag-ibig at katapatan. Verse 11. Nasaksihan mo ang mga pag-uusig at paghihirap na dinanas ko sa Antioquia, Iconio at Listra. Napakahirap ng dinanas ko, ngunit sa lahat ng iyon ay niligtas ako ng Panginoon. Verse 12. Gayon din naman ang lahat ng nagnanais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo Jesus ay daranas ng mga pag-uusig. Verse 13. Samantalang ang masasama ay lalo namang magpapakasama at ang manlilinlang ay patuloy na manlilinlang. At sila man ay malilinlang din. Verse 14, ngunit ikaw magpatuloy ka sa mga aral na natutuhan mo at matibay mong pinaniwalaan sapagkat kilala mo ang mga nagturo nito sa iyo. Verse 15, mula pa sa pagkabata, nagturo na sila, mula pa sa pagkabata, sorry guys, pumipikit na yung mata ko. Sundan niyo na ako ng basa. Verse 15. Mula pa sa pagkabata ay alam mong ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Verse 16. Ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at nagagamit sa pagtuturo ng katotohanan sa pagtatama, sa maling katuruan, sa pagtutuwid sa likong gawain at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Verse 17. Ikalawang Timoteo chapter 3 verse 17. Upang ang lingkod ng Diyos ay magiging karapat-dapat at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ikalawang Timoteo chapter 4 verse 1. Sa harap ng Diyos at ni Kristo Jesus na darating bilang hari at hahatol sa mga buhay at sa mga patay, inatasan kitang. Verse 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos, pagsikapan mong gawin iyan, napapanahon man o hindi, himukin mo at pagsabihan ang mga tao at palakasin ang kanilang loob sa pamamagitan ng matyagang pagtuturo. Verse 3, sapagkat darating ang panahong hindi na sila makikinig sa wastong katuruan, sa halip susundin nila ang kanilang hilig, maghahanap sila ng mga tagapagturo na walang ituturo kundi ang ibig lamang nilang marinig. Verse 4, hindi na sila nakikinig sa katotohanan. Sa halip, yung verse 4 guys, hindi na sila makikinig sa katotohanan. Sa halip ay ibabaling ang kanilang pansin sa mga alamat. Verse 5, ngunit ikaw maging mahinahon ka sa lahat ng oras, magtiis ka sa panahon ng kahirapan, gampanan mo ang tungkulin ng isang mangangaral ng magandang balita at pagbutihin mo ang iyong paglilingkod. Verse 6, sapagkat dumating na ang panahon ng pagpanaw ko sa buhay na ito. Ako'y mistulang isang handog na ibinubuhos sa dambana. Verse 7, pinagbuti ko ang aking pakikipaglaban, natapos ko na ang dapat kong takbuhin, at nanatili akong tapat sa pananampalataya. Verse 8, makakamtan ko na ang koronang nakalaan sa mga matuwid. Sa araw na iyon, ang Panginoon na siyang makatarungang hukom, ang siyang magpuputong sa akin ng korona, hindi lamang
sa akin kundi sa lahat ng nananabik sa kanyang pagbabalik. Mga personal na tagubilin. 2 Timoteo chapter 4 verse 9. Pumipikit na talaga mata ko. Ganito tayo pagkakulang sa tulog. 2 Timoteo chapter 4 verse 9, sikapin mong makapunta dito sa lalong madaling panahon. Verse 10, iniwan na ako ni Demas dahil sa pagkahumaling niya sa sanlibutan. Pumunta siya sa Tesalonica, si Crescente naman ay nagpunta sa Galacia, at si Tito sa Dalmacia. Verse 11, si Lucas na lamang ang kasama ko rito. Hanapin mo si Marcos at isama mo rito sapagkat malaki ang maitutulong niya sa aking mga gawain. Verse 12, pinapunta ko sa Efeso si Tikiko. Verse 13, pagpunta mo rito, dalhin mo ang aking damit na iniwan ko sa Troas sa bahay ni Carpo. Dalhin mo rin ang mga aklat ko, lalo na iyong mga gawa sa balat. Verse 14, napakasama ng ginawa sa akin ni Alejandrong Panday. Ang Panginoon ang magpaparusa sa kanya ayon sa kanyang ginawa. Verse 15 guys. 2 Timoteo chapter 4 verse 15. Mag-ingat ka sa kanya sapagkat tutol siya sa ipinapangaral natin. Verse 16, sa unang pagharap ko sa hukuman ay walang sumama sa akin. Pinabayaan nila akong mag-isa. Patawarin nawa sila ng Diyos. Verse 17, ngunit sinamahan ako ng Panginoong at binigyan ng lakas upang makapangaral ng lubusan sa lahat ng hintil at ako'y inaligtas sa tiyak na kamatayan. Verse 18, ang Panginoon ang magliligtas sa akin sa lahat ng kasamaan at siya rin ang maghahatid sa akin ng ligtas sa kanyang kaharian sa langit. Purihin nawa siya magpakailanman. Pangwakas na pagbati. 2 Timoteo chapter 4 verse 19, ikumusta mo ako sa mag-asawang Priscilla at Aquila at sa pamilya ni Onesiforo. Verse 20, nagpaiwan sa Corinto si Erasto, si Trofimo, na may iniwan ko sa Mileto dahil may sakit siya. Verse 21, pilitin mong makapunta dito bago magtaglamig. Kinakumusta kanina Eubulo, Pudente, Lino, Claudia at lahat ng mga kapatid. 2 Timoteo chapter 4 verse 22, naway sumaiyo ang Panginoon at pagpalain ka ng Diyos. May lagpas na oras natin. Basahin na rin tong Tito guys, hanggang 3 lang naman eh. Ang sulat ni Pablo kay Tito, panimula, si Tito ay isang hintil na nahikayat sa Kristyanismo at naging makamanggagawa ni Pablo sa pagpapahayag ng magandang balita na iwan si Tito sa pulo ng Krita upang mangasiwa sa iglesia roon. 3 ang pangunahing paksa ng sulat na ito. Una, ipinapaalala ni Pablo kay Tito ang mga katangiang dapat taglayin ng mga namumuno sa iglesia lalo na sa gitna ng maraming taga-Kritang masasama ang ugali. Ikalawa, pinapayuhan ni Pablo si Tito kung paano niya tuturuan ang matatandang lalaki, matatandang babae, na siya namang dapat magturo sa mga kabataang babae, mga kabataang lalaki at mga alipin. Ikatlo, pinapayuhan din si Tito na sumulat tungkol sa asal Kristiyano na siya dapat maging mapagpayapa, mabuting makisama at umiwas sa pakikipagtalo at sa mga alitan sa iglesia. Nilalaman. Panimula chapter 1 verse 1 to 4, ang mga pinuno ng iglesia, chapter 1 verse 5 to verse 16, mga tungkulin ng iba't ibang pangkat sa iglesia, chapter 2 verse 1 to verse 15, mga pangaral at babala, chapter 3 verse 1 to 11, pagwawakas, chapter 3 verse 12 to 15. Tito chapter 1 verse 1, mula kay Pablo, isang lingkod ng Diyos at apostol ni Hesukristo, sinugo ako upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at apostol. Ulitin ko yung Tito chapter 1 verse 1. Mula kay Pablo, isang lingkod ng Diyos at apostol ni Hesukristo, sinugo ako upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at upang palawakin ang kanilang kaalaman
tungkol sa katotohanan ng makakapaglapit sa atin sa Diyos. Verse 2, At bigyan sila ng pag-asa sa buhay na walang hanggan bago palikhain ang sanlibutan. Ang buhay na ito ay ipinangako na ng Diyos na kailanmay hindi sinungaling. Verse 3, ipinahayag niya ito sa kanyang salita sa takdang panahon at ako ang napagkatiwala ang mangaral nito ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Verse 4, sumusulat ako kay Tito na tunay kong anak sa pananampalataya. Sumaiyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos Ama at mula sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Mga gawain ni Tito sa Kreta. Verse 5, iniwan kita sa Kreta upang ayusin mo ang mga bagay na dapat pang ayusin at upang pumili ka ng mga matatandang mamamahala sa iglesia sa bawat bayan ayon sa iniutos ko sa iyo. Verse 6, pumili ka ng mga taong walang kapintasan, isa lamang ang asawa, at ang mga anak ay mananampalataya at hindi magugulo o matitigas ang ulo. Verse 7, bilang katiwala ng Diyos, kailangan walang kapintasan ng isang tagapangasiwa ng iglesia. Hindi siya dapat mayabang, hindi magagalitin, hindi lasinggo, hindi mapusok o sakim. Verse 8, bukas ang tahanan sa mga panauhin, maibigin sa kabutihan, mahinahon, makatarungan, may kabanalan at marunong magpigil sa sarili. Verse 9, kailangang matatag siyang nananalig sa mga tunay na aral na natutuhan niya upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian ng mga sumasalungat dito. Verse 10, sapagkat maraming tao, lalong-lalo na ang mga galing sa Judaismo ang sumasalungat laban sa mga aral na ito. Dinadaya nila ang iba sa pamamagitan ng mga katuroang walang kabuluhan. Verse 11, kailangan pigilan mo sila sa kanilang ginagawang ito sapagkat ginugulo nila ang mga pamilya, kumita lamang sila ng salapi, ay nagtuturo sila ng mga bagay na di dapat ituro. Verse 12, isa na rin sa mga propetang taga-Krita ang nagsabi, ang mga taga-Krita ay talagang sinungaling, asal, hayop, batugan at matakaw. Verse 13, tama ang kanyang sinabi, kaya't mahigpit mo silang pagsabihan upang sila'y mamuhay ng maayos ayon sa kanilang pananampalataya. Verse 14, at huwag nang maniwala pa sa alamat ng mga Hudyo o sa katuruan ng mga taong tumalikod sa katotohanan. Verse 15, malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan, ngunit sa masasama at di sumasampalataya walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang budhi at isipan. Verse 16, ang sabi nila'y Tito chapter 1 verse 16, ang sabi nila, kilala nila ang Diyos ngunit hindi naman ito nakikita sa kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, suwail at hindi makagawa ng anumang mabuti. Ang wastong pamumuhay. Tito chapter 2 verse 1, ituro mo naman ay ang mga bagay na naayon sa wastong aral. Verse 2, sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, mapagpigil sa sarili at maging matatag sa pananampalataya, pag-ibig at pagtitiis. Verse 3, sabihin mo sa matatandang babae na sila'y mamuhay na may kabanalan, huwag maninirang puri, huwag maglalasing, kundi magturo sila ng mabuti. Verse 4, upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahalin ang kanilang mga asawa at mga anak. Verse 5, ang mga kabataang ito'y kailangan ding turuan na maging mahinahon, malinis ang isipan, masipag sa gawaing bahay, mabait at masunurin sa kanilang asawa upang walang masabi ang sinuman laban sa salita ng Diyos nang dahil sa kanila. Verse 6, turuan mo rin ang mga kabataang lalaki na maging mapagpigil sa sarili. Verse 7, sa lahat ng paraan, maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka sa kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Verse 8, nararapat na pananalita ang lagi mong gamitin upang hindi mapintasan nino man ang mga sinasabi mo, kaya't mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin. Verse 9, turuan mo ang mga alipin na maging masunurin at kalugod-lugod sa kanilang mga amo, hindi nila dapat sagot-sagutin ang mga ito. Verse 10, ni pagnakawan man, dapat sila maging tapat sa lahat ng pagkakataon upang maipakita nila sa lahat nilang ginagawa ang kagandahan ng mga katuruan ng Diyos na ating tagapagligtas. Verse 11, sapagkat tahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Verse 12, ito ang nagtuturo sa atin upang talikuran ang makamundong pamumuhay at damdaming makalaman at upang makapamuhay tayo ngayon
ng may pagpipigil, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Verse 13, habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan, ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Hesukristo. Verse 14, inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Tito chapter 2 verse 15, ipahayag mo ang lahat ng ito at gamitin mo ang iyong kapangyarihan sa pagpapalakas ng loob at pagsaway sa iyong mga tagapakinig. Huwag mong hayaang hamakin ka nino man. Tapusin ko na yung Tito guys Ang dapat na maging ugali ng mga Kristiyano. Tito chapter 3 verse 1, paalalahanin mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan, sundin ang mga ito at laging maging handa sa paggawa ng mabuti. Verse 2, pagbawalan mo silang magsalita ng masama laban kanino man at turuan mo silang maging mahinahon at magalang sa lahat ng mga tao. Verse 3, noong una tayo mga hangal hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ng makamundong damdamin at lahat ng ori ng kalayawan, naghari sa atin ang masasamang isipan at pagkainggit. Tayo kinapuutan ng iba at sila'y kinapuutan din natin. Verse 4, ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos sa atin, na ating tagapagligtas. Verse 5, mabilisan na guys. Verse 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo ipinanganak na muli sa pamamagitan ng tubig at tayo rin ay binago ng Espiritu Santo. Verse 6, masaganang ipinagkaloob ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Hesukristo. Verse 7, upang tayo gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo maging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. Verse 8, mapagkakatiwalaan ang aral na ito, kaya't ang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at kapakipakinabang sa mga tao. Verse 9, iwasan mo ang mga walang kabuluhang pagtatalo, ang di matapos-tapos na talaan ng mga ninuno at ang mga pagtatalo at alitan tungkol sa kautusan. Ang mga ito ay walang mabuting ibubunga at walang halaga. Verse 10, pagkatapos mong sawayin minsan o makalawa, iwasan mo na ang taong lumilikha ng pagkakabahagi. Verse 11, dahil alam mong ang ganyang tao ay masama at ang kanyang sariling mga kasalanan ang nagpapakilalang siya ay mali. Pangwakas na paalala. Verse 12, papupuntahin ko riyan si Artemas o si Tikiko. Pagdating nila diyan, pilitin mong makapunta dito sa Nicopolis. Dito na ako magpapalipas ng taglamig. Verse 13, sikapin mong mapadali ang paglalakbay ni Apolos at ng abogadong si Zenas. Tiyakin mong hindi sila nagkukulang sa anumang pangangailangan. Verse 14, turuan mo ang ating mga kapatid sa pananampalataya na gumawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga nangangailangan at maging kapakipakinabang. Tito chapter 3 verse 15, kinukumusta ka ng mga kasama ko rito? Ikumusta mo rin kami sa lahat ng kapatid sa pananampalataya. Pagpalain kayong lahat ng Diyos. Bukas na itong aklat ng Philemon guys. Bye everyone. God bless.